Okay, ito mga kaparakoy ang bagong tablet ngayon ni Infinix. At ito ang Infinix XPad 20 Pro 4G. May 12 inches 90Hz IPS LCD display, may massive 8,000 mAh battery capacity, naka LPDDR4X and UFS 2.2 storage version, naka Helio G100 chip, may 4G support na din at higit sa lahat may kasamang keyboard and stylus pen for the price of 9,999 pesos to 11,999 pesos. Pero ang tanong, worth it bang bilhin? Pasado ba para sa mga student and also sa mga nagtatrabaho out there? Ano yung pros and cons at kung ano-ano pa? Kaya kung interesado kayo bumili ngayon ng isang tablet PC or ng isang tablet, tara, pag-usapan natin itong Infinix XPad 20 Pro. And simulan natin yung usapan dito sa unboxing. Bale, ito yung whole package yung makukuha natin once na bibili natin itong Infinix XPad 20 Pro. So lahat na nandito is included doon sa presyo niya, mapa-promo man or SRP. So unang-una yung makukuha natin dito is yung ating X Pencil 20 Pro. And take note, isa po itong universal stylus pen. Sumunod naman dyan is yung ating 2-in-1 keyboard and case, and then meron na rin itong built-in stand para sa ating tablet. And then lastly, makikita natin dito yung isang box sa kung saan nandito yung ating pre-case para sa mismong tablet, and then the tablet itself, at saka yung included power brick and also power cable neto, and also some paperworks. And that's pretty much it. Now, nakita nyo na yung mga pwede nating makuha sa box, pero kamusta yung pricing neto? Usually, meron tong SRP price na 12,999 pesos para sa 8256GB and 10,999 pesos naman para sa 4128GB. Pero meron tong promo sale price at pwede nyo mabili ngayon sa halagang 11,999 pesos para sa 8256GB and 9,999 pesos naman para sa 4128GB. At ang maganda dito, mapa SRP or promo sale price nyo man siya mabili, included na po dito yung keyboard, stylus pen, and also yung case nito, which is nice at magandang deal para sa gantong price range dahil bihira tayong makakita niyan. Sa ibang mga competitors kasi neto, bibilhin pa ng bukod yung mga keyboard and also stylus pen. Pero dito, kasama na siya. Kaya dito pa lang sa segment na to, kung usapang practicality and also value, di hamak na isa to sa mga best deal na pwede natin bilhin. Pero pag-usapan muna natin dahil mahaba pa tong video. At simulan natin sa build and design. At unahin na natin yung design. Kapag dating dito, napaka-minimal lang nung datingan. Infinix branding lang yung makikita natin sa likod, plus yung iPhone design look ng kanyang camera bomb, and that's it, yun lang. Then pure solid titanium color blue naman yung makikita natin sa whole back nito. And actually para sa akin maganda yung gantong design. Ilang beses ko na naman yan na point out sa mga videos natin dahil the more na mas minimalist ngayon yung phone natin or yung design ng isang bagay, mas the more siyang modern and also mas aesthetic tingnan. Ewan ko, yun yung new normal natin ngayon But anyway, pagdating dito, available nga pala to sa 2 color variants. Meron tayong mist blue, which is yung hawak-hawak natin, and then titanium gray color. Actually, kahit ano naman piliin nyo sa dalawa, maganda yan. It depends na lang yun sa favorite color ninyo. Anyway, in terms of build naman, meron na tong glass front, kaso nga lang walang Corning Gorilla Glass protection na na-indicate dito. Pero meron tong aluminum frame and also aluminum back. Kaya may pagka-premium feels din kapag hawak-hawak mo or ginagamit mo. Good news na rin dahil supported na rin neto ang expandable storage up to 1TB. Kaya may space tayo para sa mga important files, photos, videos, at kung ano-ano pa na needed natin para sa work or kaya sa studies natin. Which is yun yung maganda dito. Kaya kahit bilhin natin yung lower variant neto, para sa akin goods na yan, invest nyo na lang yung natitira yung pera doon sa ating external storage, mas practical na gawin yun. Then, yung maganda dito, meron na rin tayo ditong 4G support. And bihira to makita sa mga tablet na nasa under 15,000 pesos. Most likely, dapat in default, naka Wi-Fi base lang to or Wi-Fi only lang siya. Anyway, in terms naman sa connection neto, for me, pasado naman to for 4G connection. Pero syempre, it depends pa rin sa area natin kung saan natin to gagamitin. And make sure lang din na kung Globe area, Smart area, or dito area yung area ninyo, ganong SIM card or network din yung gamitin ninyo dito para mas ma-maximize din yung speed. Dahil para sa akin, pasado naman siya kung ako yung tatanungin. Pero ang sure na malakas dito, yung kanyang Wi-Fi internet connection. Dahil supported na nito yung 5G GHz or bandwidth pagdating sa mga Wi-Fis natin. Sad to say, walang Wi-Fi 7 or Wi-Fi 6 to, pero for the price, definitely acceptable na siya. And also, may 4G support kasi, kaya goods na rin yun. Kaya kung usapang productivity apps or kaya movie watching, wala tayong magiging problema in terms dito sa tablet na to dahil wala tayong makukuhang battery. Pero syempre, nakadepende pa rin yan din sa network ninyo kung anong plan
naman yung inavail ninyo sa mga ISP ninyo. And speaking of movie watching and also productivity apps, dito na rin natin pag-usapan yung display part neto. Dahil dito natin to mas mapapakinabangan. Again, meron tong 12 inches 90Hz IPS LCD display na merong WUXGA Plus resolution and 415 nits peak of brightness. And yes mga kaparakoy, talagang malaki yung screen na to. Actually, kung meron kayo dyan mga 13-inch laptop, bawasan nyo lang ng mga 1 inch or 1.5 inch size na talaga neto. And actually, good yung display neto. Medyo na-weirduhan lang ako kapag gagamitin ko to in one-hand position grip kasi most likely dyan natin ginagamit yung mga phones natin. Hindi din kasi ako sanay gumamit ng gantong kalaking tablet dahil most likely yung mga tablet na nagamit ko is normal size lang, mga iPad size, mga ganon. And dito, medyo nanibago ko dahil nga masyadong malaki. Pero at the same time, napakinabangan ko rin in terms of productivity apps, multitasking, and also panonood ng mga movies. Lalo na kung i-attach natin dito yung keyboard niya and also yung stylus pen niya. Pagdating kasi sa keyboard, para ka ng merong mini laptop, then pwede ka na ditong gumawa ng mga productivity things. Like for example, pag-create ng script, kagaya ng ginagawa ko. Or kaya panonood ng documentary and then mag-jot down notes ka. Pwede mong gawin yan dito, lalo na kung nag-aaral ka. Or kaya meron kang needed tapusin na programming course, then kinakailangan mong makita yung pinanonood mong video, and then isusulat sa kabila naman yung mga key information na gusto mong ilagay or tandaan, pwede. So, in terms of work and also in terms of studying, ito yung ideal size talaga kung ako yung tatanungin. Kasi ang laki na nakikita natin sa screen. Kasi most likely, gagamitin natin yung split screen feature neto. At para sa mga sakto lang na size sa screen dyan, alam natin na konti lang yung contents na nakikita doon. Pero dito, as you can see, mas malaki yung makikita natin and also mas okay siya in terms of multitasking. Actually, para siya nag-mini laptop kung ako yung tatanungin, ganun yung pinaka-itsura niya kapag in-attach natin itong keyboard na to. Pagdating naman sa stylus pens, universal stylus pen po yung ginamit dito. Meaning, wala tayo ditong palm rejection pagdating sa screen ng mismong XPad 20 Pro. Pero, ang kagandahan dito, magagamit naman natin yung ating stylus pen para sa mga common arts sa gagawin natin. Yun nga lang, dahil nga universal to at hindi siya Bluetooth based, medyo merong mga delay na konti sa screen. So, hindi to goods para sa mga artists out there na gusto mag-drawing. Pero, useful pa rin naman siya in some use case scenario. Nakadepende na lang talaga sa inyo. Pero most likely, nung nare-review ko itong tablet, yung keyboard lang talaga yung nagamit ko. Kasi nagamit ko siya more on scripting talaga. Anyway, kapag dating naman sa movie watching, panalo din itong ating display. Una, dahil nga malaki, mas malaki yung makikita natin or pwede nating panoodan. And perfect combination din dito, yung 4 na stereo speakers na ito. Maganda yung sound quality, malakas, hindi sabog. Okay din yung bass, medyo kulang lang ng konti sa treble, but normal naman yan para sa mga gantong speaker. So pagdating dito, good siya in terms of movie watching and overall. And gusto ko nga lang din palang i-plus na naka-wideband L1 na to sa Netflix, kaya mamamax out natin yung capability nito kung manunood man tayo dito ng anime or kaya ng mga movies, walang problema. Now, usapang performance naman tayo pagdating sa performance ng tablet na to. Actually, medyo nabigla ako dito dahil una, ginamitan to ng Helio G100 Ultimate, and take note lang, itong G100 Ultimate and yung G99 is just a same chip pa rin. Same clock speed, same support, and same configuration. So at the end of the day, same chipset silang dalawa. And yung maganda sa tablet na to, ginamitan na to ng UFS 2.2 and LPDDR4X RAM version, which is a good move na i-maximize nila yung capable ng chip dahil nakakuha tayo dito ng 500,000 and Antutu benchmark score, which is a big jump from 300,000 plus Antutu benchmark score na nakukuha natin sa G99 and G100 chip sa mga phones na na-testing natin before. And gusto ko lang ding i-take note na tablet pa rin to at the end of the day, so nagmamatter pa rin yan pagdating dito sa performance part. And yes, goods yung nakuha natin, pero ang tanong, okay ba to or sustainable ba yung performance nito pagdating sa gaming? At ito yung naging sagot. Pagdating sa mga heavy games, matik na hindi talaga para dyan itong ating XPad 20 Pro. Matik na yun kasi G99, G100, halos naman lahat yan hindi ganun ka-okay pagdating sa mga heavy gaming, but medyo playable naman sila kung ako yung tatanungin, pero yun nga lang, hindi tayo aabot ng 60 FPS dyan, tanging nasa 30 to 40 FPS lang. Kahit na yung pinaka lowest settings, ganyan yung makukuha nating FPS. But ganoon pa man, pagdating sa mga MOBA games, dito mas okay and also consistent yung naging performance natin. However, dahil nga 90Hz lang yung display nito, hindi natin na ma-max out or hindi natin na ma-maximize yung mga 120 FPS settings dito. So, lagi siyang cap sa 90 FPS, kaya pagdating dito, hindi natin sila ma-maximize. Pero, pagdating sa performance, goods naman yung mga nakuha natin dito sa mga game na to. Yun nga lang, lahat ng mga MOBA games na to, which is MLBB, HOK, at saka Wild Rift, is 60 FPS lang yung nakuha natin. Pero, ganun pa man, just I said, okay yung naging performance natin dito, maganda yung naging gameplay natin, smooth naman siya kung okay yung tatanungin. Talagang hindi lang natin marireach yung pinakamatataas na FPS na pwede natin makuha sa GADA game na to. Ganun din yung case natin pagdating dito sa ating COD
CODM. Solid 60 FPS yung nakuha natin sa MP mode, no doubt about it. Ganyan naman talaga yung nakukuha natin sa mga G99 at alam na ninyo yan. And pagdating naman sa MP mode, same lang din ang nakukuha natin sa mga G99 chip. Yun, nasa 40 to 45 FPS lang yung nakuha natin dito, which is pretty normal para sa CODM. So, kung usapang gaming, syempre hindi to ideal para sa mga naglalaro ng heavy game and also sa mga naglalaro din ng shooting game. Pero kung more on MOBA games ka or mga common games lang, yakang-yaka yan, palag na palag yan dito. And by the way, yung gamit-gamit ko nga palang variant dito is 4GB RAM and 128 of internal storage. So, if ever na bibilhin ninyo yung mas highest variant, mas okay yun. Mas makakakuha kayo ng okay na performance doon. Anyway, ngayon naman, usapang battery tayo. And pagdating dito, meron tayong 8,000 mAh battery capacity. At pagdating sa naging experience ko dito, tatagal to ng isang araw in normal usage, as in more on productivity lang, panonood ng movies, pag social media, or kaya more on script writing lang kasi doon ko nga ito madalas na gamit. So tatagal siya ng isang araw and also magagamit mo pa bukas kasi hindi naman ito yung tipo ng device na gagamitin talaga natin sa gaming. Kaya kung more on productivity side lang talaga, tatagal talaga yung battery neto. Kaso nga lang, yung naging downside lang neto, matagal siyang i-charge kasi nga 18 watts lang. Bale, aabot to ng 1 hour plus para ma-full charge from 0 to 100. Anyway, pagdating naman sa operating system na to, currently, meron tayo ditong XOS 15 na under ng Android 15 and based sa mga source na nakalap ko online, magkakaroon daw tayo dito ng 2 years software security update and 2 major OS upgrade. Kaya pagdating dito, goods na rin kung okay yung tatanungin para sa presyo. And pagdating sa overall experience natin dito sa UI niya, actually wala namang pinagkaiba sa mga Infinix phone na na-try natin before. Just a regular XOS Android skin and then yung UI nila is just the same pa rin naman dito. So pagdating dito, wala halos pinagkaiba sa ibang mga Infinix phone na nagamit natin. Ang siguro medyo interesting dito is yung kanyang AI capability dahil meron na tayo dito tinatawag na Pholax AI. And actually, itong Pholax AI is just a regular AI companion natin. And then pwede tayo dito magtanong ng mga needed nating itanong. Like for example, meron tayong mga test, meron tayong mga gustong gawin, meron tayong mga gustong i-document at kung ano-ano pa. Kung paano nyo lang ginagamit yung ChatGPT or any AI companion na gamit-gamit ninyo, ganun nyo lang din siya gagamitin. And actually, okay naman yung kanyang result dahil ang ginamit nila dito na search engine is DeepSeek R1. Bale, hindi latest AI engine pero consistent pa rin naman and efficient pa rin naman magbigay ng mga information. Okay, alam ko hindi nyo masyadong papansinin pero pag-usapan na rin natin yung kanyang camera. Pagdating dito, meron tayong single 8 megapixel camera para sa rear camera natin and then 5 megapixel camera naman pagdating sa ating selfie camera. And pagdating sa mga nakuha nating photos dito, mediocre lang talaga dahil wala naman talaga tayong masyadong inaasahan para sa isang tablet and also sa 8 megapixel and also 5 megapixel camera sensor. Actually, nung tinetesting ko tong tablet na to, halos hindi din ako nakapag-take talaga ng photos dahil nga more on productivity yung paggagamitan natin dito. Kaya pagdating dito sa camera part niya, most likely hindi naman natin to titingnan if bibili tayo ng tablet. Para sa akin, pwede na siya para sa isang tablet. Yun lang naman. Okay, bago natin tapusin yung video, usapang pros and cons muna tayo. At simulan natin sa pros. Unang pros is yung kanyang 12-inch display. Talagang malaki, marami tayong pwedeng gawin. Pangalawa is yung kanyang quad stereo speaker, talagang malakas. Hindi mo na kinakailangan pang i-connect sa Bluetooth speaker mo if ever na gagamitin mo para magpatugtog. Pwede, pasado na para sa akin. Pangatlo is yung kanyang multitasking capability. Kagaya na lang ng seamless navigation and also mga useful features kagaya na lang ng split screen if ever na mag-search tayo. Pwede rin natin gamitin yung kanyang phone casting at kung ano-ano pa. So in terms of productivity, isa to sa best option kung okay tatanungin para sa budget level segment. Pangapat naman is yung kanyang 4G connectivity, although nakadepende pa rin to sa area natin kung goods ba yung mobile data. Pero kung nandito kayo banda sa NCR part, for sure magugustuhan ninyo or mapapakinabangan ninyo itong kanyang mobile data connectivity dahil mas mamamaximize natin yan kung maganda yung coverage natin. So it depends pa rin yan doon talaga sa area ninyo at the end of the day. And then lastly is yung kanyang affordable price. Hindi natin makakaila na kung ibabangga natin to sa price ng mga competitors tablet out there, di hamak na isa to sa pinakamura at pinakasiksek na tablet na pwede nating mabili ngayong 2025. Although hindi to perfect at dyan natin ipapasok yung ating mismong cons. Unang-una kong cons dito is yung kanyang entry-level processor which is the G100. So pagdating dito sa part ito, kagaya nga nasabi ko, for the price, acceptable na yung ganyang specs. Pero para sa performance talaga ng isang tablet, if need talaga natin dito gumawa ng more heavy task kagaya ng editing or kaya graphic design, need talaga natin ng mas malakas na chipset. And kung dun sa type ng trabaho or activity na yon gagamitin ninyo itong tablet na to, ako din unang magsasabi, hindi ko siya mararecommend if ako yung tatanungin. Pangalawang cons ko is slow charging. Aabutin ka talaga ng 1 oras at mahigit pa para ma-full charge yung 8,000 mAh battery capacity net. Pangatlo naman na cons ko dito is
yung kanyang average camera performance. Napakita ko naman sa inyo yung mga sample. Just I said, pwede na para sa isang tablet. But syempre, hindi naman talaga natin pipiliin yung isang tablet para sa kanyang camera capability. So, understandable tong part na to. Pero syempre, mas okay kung mas maganda yung kanyang camera. Pero for its price, okay na and reasonable tong part na to. And then, yung last cons ko naman dito is yung kanyang stylus pen. Actually, hindi naman talaga dapat siya magiging cons. Nitpick na lang talaga to. Dahil una, universal stylus pen yung ginamit sa kanila and wala kasing palm rejection yung ating screen. Kaya sometimes kapag mag-drawing tayo dito, medyo laggish or late response yung ating stylus. And then sometimes kapag hindi agad natin nalapat yung palm natin bago tayo magsulat, nare-register yon as long press or click. Kaya minsan nagiging problema siya pagdating sa part na to, which is annoying, lalo na kung gagamitin ninyo yung stylus pen if ever na mag-work nga kayo. So dito sa part na to, yun lang yung mga kinakailangan nyo tandaan in terms of cons. So in overall, kung susukatin ko yung cons at saka yung pros, para sa akin mas damang yung pros nito. Dahil most likely yung mga cons natin is just a common nitpick na lang talaga para sa akin as a user. So dito sa part na to, if budget talaga yung sinasaalang-alang ninyo para sa pagpili ng isang tablet ngayon, para sa akin itong Infinix XPad 20 Pro yung isa sa maganda or best option para sa budget level segment tablet, para na nga rin sa value na kaya niyang i-offer para sa presyo niya na 9,999 pesos. So kung mabibili nyo to sa promo sale price, mas okay, mas mararecommend ko yun. Pero kung mabibili nyo to sa SRP at medyo need nyo pang mag-pullback ng konti, antay-antay sa sale, magkakaroon yan. Lalo na ngayon, napapalapit ang 11.11. Anyway, dito ko natatapusin yung video. Maraming salamat sa panonood. This is your boy, para ko yung Steven Tips. Peace out.